magkakasala tao. Alam din niya na magkakasala. Actually, mga tanong na yan. At this point of time, ang dami mga debates sa mga. Nung kami nasa pag-aaral ng theology, where did evil come from? It goes back to sa pasimula ay Diyos eh. In the beginning, God, there was no evil. Dapat natin malaman, makita na si Satan or ito, he was created as a cherub. Tala sa umaga, beautiful angel. Kaya ang tawag sa kanya ko, yung tala sa umaga, ito sa Ezekiel 28. Ang sabi, you are the anointed cherub. Kasi yung salita Lucifer. Lucifer means actually, yung tala sa umaga, brilliant star. So maganda sila yung talaga. Ang kaso, until iniquity, so evil was found in him. Sabi doon sa, tingnan niyo yung sabi niya. Ay napakaliwanag ng pagkakaliwanag sa atin. He was created perfect. Sabi doon eh. Perfect, you were created perfect in your ways. Until. Yan ang story before of Satan. Sa chapter 28 ng Ezekiel. Then sabi dito sa verse, ito ay lamentation of Ezekiel with the king of Tyre. Pero nung parang yung king of Tyre na to, he was so possessed by Satan himself. Kaya ang pinakausap ito, pinaprophesy ni Ezekiel, yung talaga si Satanas. Para ba nung rebuke ng Panginoon si Peter, get thee behind me, Satan. Kasi si Peter ang kausap. Kaya ito, ganoon din yan. Sabi niya, take a lamentation against the king of Tyre and say to him, thus says the Lord, you were the seal of perfection. The verse 13. Full of wisdom, perfect in beauty, you were in Eden, the garden of God. Every precious stones and so on. Makita mo yung creation niya sa verse 14, you were the anointed cherub who establish you. Nilagay kita dyan, appoint kita dyan. And you were, sa verse 15, you were perfect in your ways from the day you were created until iniquity was. Yung iniquity na yun, yung nasa Isaiah chapter 12, yung 5 idols of Satan. So, ano yung iniquity na yun? I will. So meaning po, may free will din si May free will. Lahat mo ng nilikha ng Diyos. Kasi yung tinatawag na let's create, ibang, pag sinabing sa tao, yung image of God, eh kung yun, God has his own free will. Pero nilikha niya, may free will. Ang sabi ng iba, ang bilang tao hindi free. Wala kang magagawa kasi hindi man tayo nilikhang robot. Gusto na si Satan. He was perfect in everything. So sa description nito, pero ang mga malalalim na theology, lalo yung nasa tawag na higher criticism, yung talaga naminito sa Bible, they goes farther. Yung evil na yun, sa galing yun. Paniwala nila, sa ano paniwala, hindi parang it's something. It's like a principle floating. Kaya it's God, evil. Nilagyan lang ng letter yung evil, naging devil. So there was in the beginning evil already. Evil. Ito na yun, sa parang sabay sila eh. Hindi tama yun. Kasi pag sa Bible, hindi eh. Ang sabi lang doon, evil was found in the devil. How did it come from? How did it come? Yun. Pero madali ang paliwanag sa ating ko dahil meron siyang karapatang tuloy. Yung sinabi po no, he is liar from the beginning. Yung sa John. Pero naman kasing gamit yung beginning. Di ba? Genesis chapter 1 verse 1, saka John chapter 1 verse 1,
different beginnings. Pag sinabing beginning or eternity, may mga gamit, depende sa context. No? Di ba yung in the beginning, God created the heavens and earth. In the beginning of creation. Pag sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God was the Word and the Word was God. It was an eternal beginning. Simula pa ng Diyos na. So, yung John chapter 1 verse 1, it all goes back further than Genesis chapter. Kaya mga gamit, kaya napaka-importante yung pag-aaral ng everything of things. Yung biblical interpretation. So yung beginning, yung sanabi ng Panginoon kay He was a liar from the beginning. From the beginning of his form. Lumaki kayo nito. Doon sa beginning. Tapos namin beginning, katulad niya yung sabi ng Bible, the earth will be forever. Eh sabi sa Revelation chapter 11, Revelation, paula itong mundo ito, chapter 20. So anong earth ang tinutukoy ito? Heaven and earth shall pass away. Sabi sa Revelation chapter 20. So anong sabi yung earth na will pass away. So, merong context. General context. Immediate or intermediate context. O consider mo. Kasi ang isa sa kasalanan ng marami, lalo yung mga context, tinitig they are taking the text out of its context and making it a pretext. So, yung pretext, ito yung ginagamit nila yung assumption ng doctrine ng pagkakalit ng text. Kaya ang sa amin pinag-aralan dito, yung pag-approach mo sa Bible, either inductive or deductive. Lahat halos ang course, deductive ang approach. Ang kaibahan ng deductive kasi, anong kaibahan ng pag sinabing deductive? Tapos sa conclusion. Pagkahanap ka na lang ng evidence doon sa conclusion. Yun ang deductive. Sa mga pag-asabi nito, it was, you deduce that yun, parang preconceived idea, preconceived notions na nandiyan na. Papatunayan mo na. Kaya pag nakakita ka, halimbawa, ay nag-report ka, yung si Chito, sa Juan, durugista po yan. Ano doon? Halimbawa, nakakita ko yun, hindi ka durugista. So, nireport siya ngayon. Kasi sa isip ng tao, lalo yung kalaban, durugista po. So, hanap silang paraan para patunayan ang durugista nga ito. Pero durugista na. Yun ang deduction. Walang subjective na yun. Subjective sa idea. Subjective sa yung isa. Sa puti, meron ka ng naipon ng mga pagbabayo sa isa. Diba, si Felix Manalo, sa kanyang pag-aaral, nakita yung question and discourse. Question tao. So, umanap siya lahat ng talata. Makakakita mo. Halos lahat ng bagay, mapapatunayan mo sa Bible. Kung gusto mong patunayan. At itong bumabae, makukuha mo yun, malilegitimize mo yan. So, kita mo na si Abraham, kita mo na si Jacob, kita mo na si Geto. Solomon, si Solomon, sa Ligo, kita mo na. So, makikita mo, pwede mong patunayan ang kahit na ano, through deduction. Ibig sabihin, paniniwala mo na yun, at ano patunayan mo? Diba? Kahit na, halimbawa, mawawala bang kaligtasan natin? O dalawang tiyan, Calvinism, saka Arminian. Si Jacob Arminius, si John Calvin. Kasi parang ganyan yan. Pwede mo wala kaligtasan. Hindi, naman nasa isip mo na yun. O, tingnan mo ha, ang mga sanga hindi nagbubunga, inaalis niya. Itinataro sa apoy o yung sanga niya. Diba? Yung sa Hebrew chapter 6. Mas matindi yun. Nakatikim ng buhay na walang hanggan. Ang sa spirito. Tapos biglang na fallen from grace. When
hindi na pwede bagay sa pagsisisi. So, pwede patunayan mo na kaligtasan. Kung totoo, gusto ko yung doktrina ng yun. Sino yung pagtayo ulit, pag hindi ka naging kaputan, ganang kaligtasan mo. Lahat ha. Bibigyan mo yun ng mga talata. Di ba? Ayaw ko tatanggal na kaligtasan mo. Ibig sabihin, pwede mo ito patunayan. Kaya nga, napaka-importante ng hermeneutics. Siguro yan, bagay sa third level yata na ko po. Yun na yung una yun. Pag-aaral kung merong justification yan. Para malaman mo, yung doctrine yung tama, meron mga base yan. Tinatawag justification, di ba? Doctrine and justification. Meron tinatawag natin grammatical justification. Meron tinatawag natin cultural justification. Kasi may mga kultura ng araw, itong ating binabase, kultura patagal na ito eh. Na hindi na yung kultura ngayon. Diba? Iba na kultura ngayon. Sinusulat ang Genesis, 1,500 years BC. So iba yung kultura ngayon. Hindi na tayo makakadepende sa pananaw ng mga Jew. Pagbasa nila. Hindi na. Kasi yung kanilang pananaw, talagang singular monotheistic talaga sila. Monotheistic. Ito yung pinasa mong Trinity, ganit pa sila. Oo nga. So, hindi tayo magdidepende sa kanilang pananaw. Kasi meron tayong revelation sa New Testament. New Testament. Kaya nga yung mga tinatawag na Orthodox. Ayun yung New Testament. Orthodox Jew. Mga Jew talaga. Pero, iba yung pag sila Messianic Jew, yun niniwala sa Kristo Messiah. Yung Orthodox Jew, Old Testament lang. Old Testament. Pero dun sa Old Testament, malinaw naman na si Jesus Christ talagang yun lang, hindi magiging political figure. Oo. Kaya nga, sacrificial lamb siya. Kaya hindi matanggap kasi na yung mga Hudyo na yan. Paano mo tatanggap? Nang isang hari, kapanak sa Sabsabat. Di ba? Paano mo tatanggap? Nang hari na matay. Pinatay. Talo. Hari yan. Hindi na buhay na magbuli. Ano ba? Ayun, hindi mo mapano. Kaya, pagdating sa New Testament, hindi na dapat. It's a good historical book. God is Jesus Christ is a good teacher. Moral teacher. Moral teacher. Yun ang tinatawag. Mga auditor ko. Pero are you open po dun sa yung faith, yung science, or theology and science could go together? Meron open po kayo. Opo. Kasi meron man din sa Bible mismo, sa Timothy, be careful of science falsely so called. So meron mga false science. So may science, tama. Pero sabi ko siya sa Romans 1:20, from the beginning of creation, his invisible nature can be clearly seen through his creation. Invisible. So, yung creation na yun, science. Kaya sabi doon, clearly seen. Kasi ang tanong doon nga, sa clearly seen, o nakita mo, science ito eh. Pagdating na doon, yung ating pinag-aralan ng mga proof of God, di ba? Yung cosmological, teleological, ontological, yung arguments yun. Mga philosophical arguments. Kaya doon, makita mo na pwede mo, yung tamang science sa Bible, hindi nagkaka-contract. Like for example po yung aking observation, Father, Son, and the Holy Spirit. And the discovery of atom, which is proton, neutron, electron. In one atom, there is three basic elements, which is proton, neutron, electron. Now, without one of the elements, nothing can be created. So the same thing, those are Father, Son, and the Holy Spirit. Take away one of the person in the Trinity,
nothing can be. Tama yun, sabi sa John chapter 1 verse 2. All things were created by Him and nothing was created without Him. Tama sabi, alisin mo yung isa dyan. Walang mangyayari dyan. So the same thing with yung principle ng yung proton, neutron, and electron. Kasi may mga kanya-kanyang function yung bawat elements na yun. May kanya-kanyang function. Imagine, yung atom, lahat ng bagay dito. Nakikita mo, atom yun. Lahat ng mga bagay na nakikita natin. Pag kinuha yung pinakamaliit niya, ilalabas yan yung atom. At hindi lang pala yun. Kasi hindi lang yung atom, proton, neutron, electron. Pag pinasok mo pa yung loob ng proton, meron pang 3 quarks ulit. Hindi sa pinakamaliit. Pinakamaliit pa ng proton, 3 quarks ulit lalabas. Yung neutron, may 3 quarks ulit lalabas. Yung electron, magbabato ng lights. Yung lights merong 3 primary colors. Yung 3 primary colors, Meron pa rin sa loob yun. blue, wala na yun. Kasi lights na yun. Mga photons na yun. Very light na siya. Blue, red, and yellow. Yung blue represents the Father in heaven. Red represents the blood of Jesus. And yellow represents the fire, the Holy Spirit. Merong may power yung tree. Laging tatlo. Laging tatlo. At doon yun, Dad, yung sa loob ng proton and neutron, yung 3 quarks na yun, masisilip mo doon yung nation Israel. Mamamangha tayo. May code. Ano ba yung code na yun? Ganito yung code na yun. Siguro, para i-comment nyo kung ano yung meron mo tayo. Hindi, meron na. Malabo na. May sumusan dapat. Okay. Yung proton at saka neutron, magkasama yon sa loob ng nucleus ng atom. So magkadikit sila talaga. Magkadikit sila. Yung loob ng proton, merong 2 up quarks. Yung neutron naman, merong 1 up, 2 downs. Itong Mathematics yan. ano pa yan? Hindi, geometrical. Geometry. Pagka pinag-meet mo yan, yung code na yan, Parang gilaya. triangle yan. So pagka pinagsama mo yan, ganito ang labas niyan. Parang David yan. Star of David yan. Pag pinagsama. Pag magkasama yan. Ito mo ma-discover ng science yun. Tapos sa dulo ng discovery, Israel po. Ito. Yung piniling bansa, Imagine, sabi nga nun, David is a man after God's own heart. Ano to Shield of David ito. tuwagin na Star of David. Star of David. Ni-research ko, hindi nila alam kung saan galing ito. Kung ano, Kung bakit may nakuha silang ganyan. yung pala, no? Ay, na-amaze ako nung nasilip ko dun sa loob. Nung pinagtabi ko, Pagpatungin mo yun. nagpatong ko yan, Star of David to. Kanya pala yung Israelis. Diba sa nagbuhat, nakalagay sa Bible. Uh-huh. My eyes will always be there. Ito ba, sabi ko, ano ba ito coincidence? Oh. Is this a coincidence? Confidential yun. Nakaplan na ano talaga. Na madidiscover ng science itong from yung pinakamaliit. Is this kaya Itong layan din sa Matindi. Okay. Natutunan yan. Pero mahirap natin iturin dahil ang tinuro ni Brother Sam, ito
Dodo. Iba din. Pinakamali. Hello. Pero magandang findings yan. Talagang, ang totoo yun. Kasi kung makakita mo yan, ano ba yung pinagsama yung hydrogen? Ito yan. Diba? Water. Diba? Water. Kung yan, walang kaapoy-apoy at tubig. Patay ng patay, kahit patay ng apoy, ito amoy. Pinagsama yun, naging H2O tubig. O paano nangyari yun? In other words, marami dito. Kaya nasabi ng Bible ko, yung pagka mabasahin mo, scientific side ng Bible, meron kang makikita mga kislap, scientific. Pero di-discover ngayon, mga kislap yun. Pero the Bible is not a book of science. Pero pag nagsalitaan sa science, yung science na totoo, it always harmonizes with the science. Hindi magkalaban. Pinaglalaban lang ng tao pagpasok nung kay Charles Darwin, sabi mo lang kung ano palutuan na yun. Kaya pagdating doon, yung tinatawag natin organic evolution at saka cosmic evolution, puro sa evolution. Pero pagdating sa dulo nun, question mark pa rin ang dulo. Ano po yun nasira yun dahil doon sa DNA. Yung makita. Nung merong na-discover na DNA, yung DNA kasi after its own kind yun. Nasa Genesis yun. Kaya yung creation ng Diyos, they will multiply after its own kind. Hindi pwedeng hayop. Kaya lalo nang naging maliwanag yung sinabi nila. Pag na-discover din. Na-discover din na parang snow with the billions of snow na lalaglag, walang pareho. Parang din akala natin, walang pareho yan. Meron po na yun leaf mark. Wala rin pareho. Ano pa kayo? Isipin ko sa dami-dami ng tao. Ilang tao na buhay sa mundo, pati yung patay. Hindi lang trillion siguro yan. Pati yung mga tao. Na magkakaiba lang. So, talagang we are created different. Kaya ngayon, ang daming mga scientists na bumabalik sa Panginoon. Kung hindi man sila yung Diyos ng Bible, at least naniniwala sila ng may Diyos. Ang problema lang ito sa Diyos sila, di ba, Deism. They believe in God, but He is a God that is transcendent to us. Hindi siya immanent, wala siya sa creation. Ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos. Siya ang creator. Hindi nila matagyan yun. Sila ang creator. Siya ang creator. At ang ginawa ng Diyos ay nilagay ng mga natural law para lubakan na sila. According to the law, that was given by God. So, kaya precise siya kasi binigyan ng Diyos. Pero wala siyang pakialam. So, nire-reject niya yung bumaba si Kristo, nire-reject miracle, nire-reject salvation. Bakit? Ang Diyos is transcendent. Yun ang deism. Parang yun ang maka-escape lang sa konsensya. Ako naniniwala sa Diyos. Pero nung uri ng Diyos yung pinapalala. Diba? Ang tuloy na Krisyano, pero ito ba ito? Sabihin mo, walang miracle. Kaya you can do it. Tao, binigyan ng lakas, talino ng Panginoon. Para gawin yan, dapat niyang gawin. Kaya niya. Kaya, meron nga tawag na mga positive thinking. Diba? Meron siya, nabasa ko yung positive mental attitude ni Leonard Hill. Maganda libro mo. Ganyan libro yan. Pero may paperback mo. Bumili ko ng isa doon. Maganda, it's beautiful. Pero, kung yun, kumbaga sa ang Diyos ay paningit lang. Pero, akala natin ganun, Leonard Hill. Pero mababasa mo sa Philippians chapter 2 na whatsoever things are pure, lovely, good, positive thinking. Think on these things. So, positive thinking. So, yung ating book of psychology, which is sa Philippians, nakita mo yung psychology doon. Kaya ang pagkukulang lang ng mga Kristiyano at mabuting nandiyan kayo, yung malalim na pagkakaroon ko.
Hindi parang dagat yun. Mm. Hindi mo maabot ang ilalim. No? Kahit na anong galing mo, kahit anong talino mo. Sabi nga ni Paul, we know in part. We prophesy in part. And then yung sa, di ba, three-person in the Trinity, and they are in love relationship to one another. Yung tinatawag natin, yun yung tawag sa creation ng tao, social image, relationship. So yung love relationship ng Trinity. Ano kaya, hindi ko lang, meron kasing isang identity na Yahweh and Yeshua is Father and Son. Sabi nila, Father and Son ang relationship. Ano yung relationship ng Father to the Holy Spirit? Walang po niya, merong isang movement na dumarating yung second. They would rather use the word Yeshua, Jesus Christ, and then Yahweh. Pero yung relationship of the Father to the Holy Spirit. Again, it's a relationship, oneness and love. Yan po yung principle, pero yung gawa, yung social image kasi, ito yung Father and Son, so relationship. So, kung we ascribe to the Holy Spirit is as a He, another He person, what could be the relationship of the Father to the Holy Spirit if it is He? Tatlong yun. Di ba? Ako yan, yung Father and Son is Father and Son. Yun ang, parang kasi, ang nagsimbolize sa Holy Spirit yung power. Diba? You shall see power of the Holy Spirit comes. Yun po yung sinasabi ng mga Jehovah's Witnesses. Hindi, pero ito, ang problema doon, hindi lang yung kasi yung power, hindi yung power na impersonal. Hindi impersonal power. Pero pagdating sa symbolical form, maraming symbol ng Holy Spirit. There is fire, but it is power. In other words, yun ang, kumbaga sa atin, itong isa, yun ang sa government, itong Father, ipaplano. Yung nag-i-implement ng planong yan, ang Son is kasi plano ng redemption. Okay. The executive. Ito yung head, ang ama. Ito yung Son, siya yung mediator between God and men. Ito ngayon, itong Holy Spirit, yun nagtuturo ngayon sa tao. He is the one that reveals the Son. Yung sabi ng Bible, the Holy Spirit reveals the Son. And the Father. And the Father. Kaya ang trabaho niya is illumination, more on illumination. Kumbaga sa kuha. Kaya parang ang trabaho ng Holy Spirit is parang motherly. Hindi naman kasi kasi andun siya sa birthings, yung except a man be born again, water and the Spirit, tapos yung guidance, yung leading. I would rather use kasi baka mamislead ito kaya ginamit tayo sa tao. Yung bago sa mga ako nung isipin sa tao. Bakit di ba? Ano yun? Ano po yung may isang motherly? Baka nga sila maniwala sa Mother God ng Roman Catholic. Mother Day, meron Mother God sila. Baka doon mag-swing. It could be correct, it could mislead the people. Ang sabi ng Holy Spirit ito, actually, may katwiran ka doon. Kasi doon sa Genesis chapter 1 verse 2, diba? And the world was without form and void. And the Spirit, ang yun, para siyang nagkukwento yung naglilimlim doon sa creation para mabuhay. And considering Toho, ang tawag sa Hebrew, Toho, Woboho. So, tama yung pero hindi ko tsaka yung
Spirit of God doon is ruach. Hmm. Ruach is feminine now. Kaya nga po kaya bagamat ganun, pero hindi po siya sa atin. Dahil ang dating nun, O baka po ito yung pwedeng maging, ito yung po pwedeng mag-alis sa isipan ng mga Catholic na si Mary yung Mother of God. Maibalik sa tamang address na kasi the Spirit of God. may naniniwala talaga na there's something sa Mormons, ang paniwala nila talaga, ang father may nanakarelasyon. Sexual talaga. No? Now, sino yun? Hindi naman nila ina-identify kung sino yun. Kaya iba, baka matulak dun sa buhay. And then, ang nangyari dun, ito mga Mormons ito, ang nangyari dun, talagang nagkaroon ng sexual intercourse at lumabas ang anak. Now, sino yung pa-sexual intercourse niya? Malaking katanungan yun, pero ang hiling nila, humihilig sila doon sa paniwala. Dahil doon sa ruwa, dahil doon sa feminine ng Holy Spirit. Kasi yung Elohim is masculine plural. Then, pagdating doon sa baba, verse 2, ruwa, feminine. Tapos pagdating sa 26, let us make man in our own image. So, yun yung plano. Let us make man in our own image. And then, yung product ng kanilang pinag-uusapan is man and woman, male and female. So, the invisible nature of God ay makita doon sa product, doon sa creation. Ay baka nga isipin, may babae. Yung may father side at may mother side. Kaya nga, pagkatatanungin, ano bang image? Kumaga, saan kinuha yung image ng babae? Kasi invisible image, hindi man ito yung power. Kasi iba yung power, naka-separate, separate attributes na binigay ng Diyos. And you shall have dominion over all the earth. So magkaiba yun. Iba yung invisible nature doon sa sinabing usually power, dominion. Well, yun hindi naman yung power na parang authority. Bibigyan ko ng authority, given authority. Pero wala kang nalaman ng Holy Spirit. Parang yung image na sinasabi doon, yung invisible nature of God ay nakita doon sa kanyang product, yung end product. Kumbaga, ito yung blueprint. Pagkatapos ng ginawa, yung blueprint, pagkatapos ginawa yung building, ito yung finished product ng blueprint. So yung blueprint, ang sabi nga, let us make mankind in our own image, in our own likeness. So, lumabas is male and female. Tapos sa bandang huli pa, yung sabing gano'n, nung dinala na si Eva sa tabi ni Adan, sabing gano'n, this is now the flesh of my flesh and my bones of my bone. And you will be called woman because she was taken out of man. Tapos therefore, a man shall leave his father and mother. Saan kumuha ng mother and father si Adan? But merong revelation doon ng mother and father. Prophetic. Pero yung, hindi kaya po pwedeng, kasi yung context, nasa loob ng context na merong progressive from verse 1 and 2, tapos 26, tapos parang progressive in the context. Kaya parang pwede mo siyang hermeneutically correct na ma-identify mo kung sino yung kasama ng ama. Kasi yung image ng lalaki, which is the head, ay yung ama. Yung image ng babae as a kasi yung babae ay extension ng lalaki. So as well as in the invisible image of God, the Holy Spirit is the one moving around.
kung titignan mo, she's the extension of, Pero parang hindi nangangahulugan ang may babae talaga. Wala. Oh. Wala po talaga. Hindi kaya dapat iwasan yun. Magkakaroon ng maraming kwento. Maraming ideya. Basta sinasabi ko dyan, men, parang ako hindi ako ma-confuse kasi, hindi, sa ating matitibay na. kasi, medyo tayo. pag inalis natin yung gender, gawin nating power, energy. Power and energy is positive and negative. Pero kasi kaya nga, it's very clear in the Bible na pati sa Holy Spirit, masculine and divine. Walang indikasyon na ito feminine. Sa Greek word po, ang ginamit is pneuma. Pneuma. So pneuma is neuter. Neuter. Pero sa isang nabasa ko, pagdating sa yung neuter, pagdating sa actual sentence, ginawang so when there's neuter, dumating to sa masculine. Na ito ay ang paggamit sa kanya, ang paggamit lagi ng Holy Spirit sa kanya, kahit na neuter siya. Opo. Kahit sa New Testament, walang kwan. Nasa neuter sa kanya. maraming beses na sinabi ng ating Panginoon na pag alis ko, ipapadala sa inyo ng Ama yung Espiritu, nagaling din sa akin, ako din, parang ganun po ang pagkasabi. Pero sa Tagalog mo basahin yun, wala yung he. Walang. I-research ko po, Hindi, ang he kasi, ang he ay basta ipapadala siya. Whether it's babae or lalaki, siya. Hindi naman sasabihin ng translator ng Bible na ipadadala itong lalaki na espiritu. Mas magugulo. Apo. Mas Pero, magugulo. ang ginamit po doon na sa akin din, parang yung ipapadala na comforter doon sa mga alagad nung aalis ng ating Panginoon ay galing din sa kanya, sabi ng ating Panginoon. Galing sa mga. Opo, galing sa kanya. Sabi, nangangahulugan, naiisa lang po talaga ito. Actually, tatlo magkakaibang persona yun. Hindi lang sila magkakaibang trabaho, kundi magkakaibang persona talaga. The Father is different from the Son is different from the Spirit, and so forth. So, ito talagang persona yan. Hindi sila isang persona. Tatlo talaga silang persona. Hindi ba natin pwedeng tingnan na perfect family? Hindi po. Perfect family. Ang Diyos, pag sinabing Diyos, hindi ang pamilya. Kaya nga, mag-iingat tayo sa pagsalita ng yun dahil yan ang inipot ng mga tanda na sa rule of communication, many times, iba yung sinasabi mo sa naku-communicate. Ito naman sa communication. Sana nga, unless na nililiwanag mo, na yun talagang ibig mong sabihin nito, hindi mo meron na hindi mo yung sinabi ko yun yung sinabi mo, pero maaaring hindi sinabi as is, pero na-communicate ka. Tatandaan natin yun. Bilang mga Bible teachers, mag-iingat tayo ng mga words natin, lalo kung may mga nakikinig. Dahil, yan, pero sensitive yan. Pag sinabi natin, yung Holy Spirit, parang nanay ito. Ito yung pinaka-nanay. Naku, maraming malaki. Sa ating malalim na, just gamitin tayo. So, anong sabi mo doon sa may nagsasabi na imposible ba kasi sabi niya saan ang galing yung anak? Tapos may sumagot, imposible ba sa Diyos na magkaroon siya ng anak? Hindi naman posible. Hindi, talagang po yun. Kahit na yung babae. Kaya nga, pag may nagtanong na ganyan, tanong mo na ako, paka-define natin, ano yung gusto kayo ng anak? Kasi pag sinagot mo na kagad siya, hindi pa alam yung tinatakbo ng isip niya. Pero malalaman yun, pag nakipag-usap sa kanya, Brad, sandali, ano ba yung sabihin ng anak? Hindi siya magpapaliwanag, hindi ako. Kung ano yung sabihin niya, ay, nagkaroon ng phone yan, intercourse yan, kaya nagkaanak na. Hindi pwede magkaanak, hindi nagkaroon ng gano'n. At yun ang danger kung sinabi ang Holy Spirit. Hindi mo na sabihin gano'n eh. Pero symbolizing gano'n. Pero kung titignan mo siya in a higher level, higher understanding, papasok ko ngayon doon sa yung power is positive and negative. Nung wala ka namang scandalized mind,
Like yung halaman, may gender din pala yun. Pero hindi naman sila nagsisex. Halaman. Merong male flowers at merong female flowers. Yung male flowers may pistis, pero hindi naman sila nagsisex. Nililipat lang ng bugulyo. Nililipad lang ng pagulid. So merong yung babae, ang pinapakita dito, siya yung namumunga. Siya yung extension ng lalaki. So, may scandalize ba tayo? May sex pala yun. Hindi, sa atin. So, di ba? Di ba parang very clear that the creation speaks of the invisible nature of God. Even proton and neutron is positive. Proton and electron is positive and negative. Pero mga invisible things yan. Mga invisible things yan. Kaya nga, mystery natin. Sa atin, we will not be scandalized. Ang problema yung mga bagong believer. Yung mga bagong nag-aaral. Baka kung ano yung isipin. So, simula muna tayo from the known, as you study, to the unknown. Kailangan naman learning. From the known, what you know, to the unknown. Doon natin siya sa higher level. At pagka natutuwa niya din, sa pang-higher level. At yun ang ibig discipleship. Start from the know what I know. At tigtas ako, yung nga, sa unang sa unang puso ng pag-aaral, pagdating ng Trinity, bakit ito ba Diyos? Kung kami kaagad magkakaroon ng problema pag nasingit na itong symbolize sa Holy Spirit, babae, kaya, dapat inaakay natin yung ating tinuturuan doon sa level ng ating. Yung discipleship. Ang ibig discipleship ay parang you are producing after your time. Ano ako, patulog sa level mo, hindi na ako may scandalize. Kasi nakita ko na yung both sides na yan. Pero hindi ko tinuturo tayo. Baka medyo natural sa tamang isip na hindi tama. Kaya from the known, katulad nung ito. Pero siguro may scientific mind ng tao. Meron naman, pero yung scientific mind siya na hindi pa lang siya sumasabog yung scientific mind. Baka pagsabog yung malimasag po. Which is very equal. Kasi literally, sa kanyang tao talagang pasalanan. Talagang, sabi ng Bible, talagang you are simply sin, born in sin, and live in sin. When you magkaisip ka, pinili mo kasalanan. So, you are a sinner by declaring everything. Amen. Kaya yun ang pinapasukan natin yung warin ng Panginoon. Yung ating grupo. Dahil, hindi warin niya. Hindi yan biglang ganun. Parang katulad din natin. Hindi tayo sa ganun lang. Ang tayong tanong. Pero hindi ka naman umaasa lagi sa teacher mo. Sa Acts chapter 17, nakinig yung mga taga-Berea. Ang siya sabi, ulong sila, hindi sa Bible. They search the scriptures, natin ang tama sinasabi ko. At yun ang kailangan. Hindi pwede rin, nag-aaral tayo dito. Asa tayo ng pasotika o ng Sam. Hindi, mag-aaral ka rin. And as I enter sa pag-aaral, sabi sa Bible, search the scriptures. For in them, you know you have eternal life. And that those are the ones that testifies of me. So sa dulo ng pag-search mo ng scriptures, sa Kristo na manusumpong mo na sa dulo, it testifies of me. Pero hindi mo agad masasabi sa mga. Okay, mga kapatid, ang lahat ng Bible, ang dulo niya si Kristo. Kaya yun, unti-unting, kaya tayo nag-aaral ng ganito, parang nagtuturo ka ng elementary. Hindi mo kagad, itong po na ito, hindi pwede geometry ito. Ano ko nag-aaral ng geometry, muntik na akong mapaksak dito, 77. So baka po yun yung mga May kung ano discover ganyan po. malikot na utak basta Hindi ko lang discover na yung stars. yung lumabas na ganyan. Yun pala ang source ng star of dating. pero wala, hindi nila alam yan.
Hindi lang. Yan ang samology. Samology. Ano yan? Na ano lang ako, nagulat lang ako kasi may siguro sa gifting ko na lang din na magaling ako mag-analyze ng Analytical ang mind ko. At dapat naman yun, meron kang, hindi naman lahat ay merong analytical mind. Katulad mo, it's a gift. Engineer ka. Hindi naman pwedeng, okay na yan. Hindi eh. Ina-analyze mo yung sa computer. Teka muna, ganito kataas. Ano ba laki ng kunya, ng bakal? Ganun kayo eh. Bakal. Alam ba sukat na sinento dyan? Ina-analyze. Ay, mga analytical. Kami ni Juan, hindi. Ito yan. Kami sa sinatiga. Sa analytics. Pero dapat tayo mag-develop, no? Kasi Kailangan. sabi nung nakakagulat din sa aming psychologist, ang tumatrabaho lang doon sa isip ng tao, 10%. 90% may lumanak siya ganun. Kasi iba, hindi nag-aaral. Halimbawa, katulad ko na nag-aaral sa Bible School. Ipapastor ako sa mga kuwan, mga sa rural beds, sa tanay. Eh, mga harap ko, may magsasakay. Ano gagawin ko ng bigat? Sabihin ko, hindi click, ganito nakatungama ito. Ano yung magkanina? Marami akong tanong. Kaya ay mga greetings ni Paul sa mga sa Christians. Laging ang gamit na, a church day before God and the Lord Jesus Christ. Sabi ko, kung si Jesus Christ. Laging wala yung, hindi nakadugtong yung Holy Spirit. Tapos pagdating dito sa 1 Timothy, medyo na ano pa ako dito, sabi niya, I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that thou observe these things without preparing one before another, doing nothing by partiality. Ang setting ay church. Pinapakilala ni Apostle Paul, I charge thee before God, parang sa council of the Godhead. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels. Wala ko. Bakit? Kung mayroong pangatlong equal person to the Father and the Son, bakit elect angels yung kanyang? Marami din. Ang kwan kasi, yung ang sinabi ni Kubasada, Minister ng Holy Spirit, to reveal the Father and the Son. And he was the cause of writing this. Diba? Kung wala siya, hindi ko susunod ng Bible. He is the cause of this. Kaya sa kanya, kung ba sa kwan, lagi siyang nakatago. Dahil siya ang pinaka-source ng Bible. Ang gusto niya makilala talaga si Jesus Christ. Father, the Son of Christ. Parang motherly talaga. Yung kanya talagang tago. Hindi ba? Pero meron din naman mga parte din ako. So, meron tungkol sa kanya. Di ba? Kung gusto maunawaan yung Trinity, basahin mo yung John 13, 14, John 14, 15, 16. Yun ang pneumatology book natin ng Trinity. Mali naman, many times, inulit yung tungkol sa mga. Holy Spirit will guide you to all truth. Holy Spirit will do lahat. Pero hindi siya nakalimutan. Lamang, pagdating doon sa meron isang verse na nandun din yun sa John. He will reveal the Son. So, ang talagang trabaho niya is to reveal God, to reveal the Father, to reveal the Son. Kaya pag sinabing to reveal me, hindi lang yun. So yun yung function niya, is to reveal the Father. Kaya nga, more on illumination. Magiging ng illumination. And to reveal the Father and Son. Pero hindi mo sila kalimutan. As you read the whole Ephesians, ano yung Holy Spirit? Actually, yung word niya na doon, function niya na doon. Para din Bible, ang mga author, hindi na-identify sila. The New Testament and Paul, ganito. Pero pagdating sa Old Testament, wala na sinabing Moses, the founder of the Egyptian, of the Israel Commonwealth, wrote this. Hindi. I think I was saying, alam mo ito, sino ganito? So, kung ano yung mga idea. So, gano'n, kasi nga,
yun ang trabaho. Yun ang parang sa isang natutuwa ko sa ako, higher criticism. Ay yung talagang kultura ng mga Hudyo, hindi binabanggit ang mga pangalan. Sinasusunod. Eh si Paul, bakit si Paul? Sumusunod sila sa Gentile churches. Ibang usapan naman yun. Ang mga audience sila, Gentile ang iba. Ito yung sa Hebrew, wala na yung Paul the Apostle, wala. Yung sulat ng Hebrew. Hanggang ngayon, pinag-uusapan ko sa Hebrew. Pero malaki ang possibility sa Paul. Talagang malaki naniwala sa Paul dahil yung style. Hindi po ba si Doc Pastor? Sinabi na nila, sabi nga na si Lucas, si Bartolome, si Barnabas, si Peter, si Paul, marami. Pero doon sa style, bakit yung pabuhan? Pauling ng style. Pero yun yung mga, hindi mo pa naman sabi dogmatic theology, si Paul talaga sumunod. Anybody can say that. Pero pwede naman, hindi, baka si Lucas sumunod. Kaya, may mga ganun, may mga, kasi yung karapatan ng Holy Spirit na itago yung author. Kasi yan lahat ng yan, expression nga. They're under the hindi lang influence, kundi under the fullness of the Holy Spirit. Kaya meron din mga sinulat dyan, wala, hindi kasama. Pinagtalunan pa nga. Sa Bible lang, huling-huli pinagtalunan dyan, ang 2 Peter sa Revelation. Tagal bago nagpasya ang tinatawag na council para para sa Old Testament. Bilang sa Council of Jamnia, AD 90, nung tanggapin yung kasi masyadong vulgar yung Songs of Solomon. Sa Council of Jamnia, bilang tinanggap yung 37 books. At reject naman yung Apocrypha. Kaya yung 37 books, yun lang isipin mo matagalang nagsarang canon sa Malakay. Dito pa lang nagkaroon ng unity, ang Universal Church ng the East and the West, at ang East and West. Na ito talaga, salita ng Diyos. Same with Peter, sa Council of Ephesus, nagpasya ang na yung nabuo sila, ito lang ang kasi pagdating kasi sa 2 Peter, apocalyptic kasi kaya may mga doon pinag-aaral sa theology siyempre, meron kaya tawag ng anonicity of the Bible. Paano, ano maging mga judgment ng Bible ng mga nagpasya na itungkuan. Merong sinunod siya mga patakan, mga rules and regulations para malaman nila. Ang maganda doon, nagkaisa-isa sila. Na ito talagang Jude, na ito talagang 2 Peter, ito talagang Revelation, talagang kanya. Talagang Word of God, inspired Word of God. Pag-aaral natin ng bibliology, pag-aaral. So, makuha niyan. Papasalamat tayo sa Panginoon, hawak ko na natin ito ngayon. Diba? Yung kanila. Pag-research tayo sa ng Greek and Hebrew sa internet. Wala sa internet. Nag-aaral ako niya. Pag yun, maharap ko. Sa library ko, talagang nakalagay dyan. Simple na lang eh. So, kung click mo lang yun, ayos na eh. Mas madaling mag-aaral, kahit tamad mag-aaral mga estudyante, hindi katulad ng panahon namin. Masisipag kami kasi nga, mahirap. Punta ka sa library. Siyempre, pag nandun ka na, talagang bubusa ko. Minsan, pag nare-research ka, 3 libro, 7 libro yan. Para tingnan mo yung research. Well, handwritten yun, walang computer. Handwritten sa... Tapos, kailangan may typewriter. Kaya natuto ko mag-type yun. Ang typewriter is with Corona. Hindi pang pala yun. Ang gagawin. At pagka nagkamali ka, meron kang eraser. Ang hirap. Mahirap. Ngayon burahin mong, yun yung computer ang mabuburay.
Minsan tinatama po ng computer ang spell. Matindi. Kaya wala nang, sabi nga ng Bible, to him much is given, much shall be required. Kaya mga nandiyan sa ako niya. Huwag kayong sarap ng Panginoon, mas walang isasagutan. Kasi gusto mo hamita ang hirap na hirap. Sige mo Open na lang. sa atin eh. Open yung knowledge, naka-andyan na. Nandiyan. Talagang, at saka, ang maganda dyan kasi, basta parang ka lang idea ng Greek, Hebrew. Marunong ka lang bumasok ka ng alphabet. I-click mo lang eh. Diba? Meron mga laptop na gano'n eh. I-click mo itong kahulugan ng Hebrew 1 to Greek word, bakit ginamit ito. Kung doon makikita ngayon, at magpapashare ko bakit ginamit ito. Bakit ginamit ito. Ang nangyayari ngayon, ang ginagawa ng mga translators ng Bible ay pinagagaan nila. To the end, nalalayo sila doon sa original. Katulad ng itong bagong salin na pinalabas ng Philippine Bible Society. Sabi ko, hindi naman yung Bible eh. Yan eh, parang paraphrase. In other words, hindi interpretation yan. Paliwanag ng author yan. So, hindi yan yung iba kasi yung version and translation. Translation, ito na King James Bible, NIV, American version, yung mga versions, talagang translation. Pero pagdating dun sa Tagalog natin, diglot, bagong Tagalog, puting balita. Pero diglot yung side by side yun. Tagalog, English. Pero yung Tagalog yan, pag binasa mo yun, makikita mo yun ito. Hindi salo kung King James ito, babasahin mo ito, talagang ibang-iba. Ibang-iba. Ang maraming mga. Bakit? You have to understand na ito ay parang commentary, paraphrase. Halimbawa, sinabi nung sa ginagawa nilang maliwanag. Meron nga isang translation na mabuti, binago yan. Nasa Bible school pa ako eh. Meron siyang modern Bible na pinilabas. Alagay doon mismo ha, sa Genesis chapter 3, Adam had sexual intercourse with Eve. Nagkaanak niya. Ako banal pa isip ko, wala mo masyado yan. Then, pag chapter 4, Cain had a sexual intercourse with mabuti, inalis ako. Masyadong diretso. Kung tatagulin mo, paano ga? Tatagulin mo. Matinding Tagalog yun. Siping. Mas matindi mo. Sinipingan. Yun nagsiping. Hindi na nga sexual intercourse. Siping lang yun. Hindi lahat na nagsiping. Nagkaanak. May nangyari. At kung iyo mismo ilalagay mo ginawa nila, pangit na. Ang matindi doon, sa binasa ko ganun na brother sa Children's Bible pa. Publish ng one ng United Bible Society. Ako yung nasa first year pa lang sa PBS nun. Philippine Bible Society. Hindi, hindi. Iba pa yung youth. Yung United Bible Society, nakapailalim dati yung Philippine Bible Society. It's a conglomeration of different Bible Societies of the world. UPS, sa London, England yan. Ngayon, ako mismo talagang pinakita ko doon sa tuloy. Doon sa aming teacher na si Juan. Teacher sa hermeneutics. Hindi ba ako po na hermeneutics, no? Pero kaya, what do you think of this? This is, I think, it's very good. It's the first time I read this. And this is a children's Bible. May drawing ng mga kaya siguro yun, ang ginawa nila, hindi naman sa pinakita ang scale. Kaya mga teacher ko. Siya naman akong bulgar ko. Kasi yun po kasi pa tatagalogin niya. Lahat ganyan. Pampihinga, napapangit yung sabi ko dyan. At yun, naginawa ganyan pa. Para lang, sabi ko, kasi member ako ng translators ng OMS. Pero ruminis ko na mag-translate. Pero tandaan natin kahit anong gawin natin sa Bible, ipaliwanag natin yung pagkaan natin, hindi pa rin maiintindihan ng tao yan.
unless the Holy Spirit open your mind. Diba? 1 Corinthians chapter 2, verse 8 and verse 22. The natural man receive the things of the Spirit. So dapat maliwanagan yun na ang banal na Espiritu. Maliwanagan ka, ayun, maintindihan niya. Eh maraming may mga nagpapatotoo na, alam ko, so dati hindi po alam yung John 3:16. Pero memorize ko. Pero okay masay. Doon na. Di ba? Eh tayo lahat, mga magpapatotoo na ngayon. Kung hindi ako safe, hindi ko maintindihan ng Biblia. Eh kasi nga, wala yung liwanag. Pero magandang makapag-share si brothers. Ang mangyayari dyan, Marawa ako yung ano. it will push you to thinking. Kaya sabi, search the scripture. Kaya nga, napakaganda ng verse na yun. Search the scripture for them, you know you have eternal life, and they are they that testifies of me. Dapat, ibig sabihin, sa lahat ng libro yan, dapat makita mo si Jesus Christ in different angles. So, anong may paliwanag nyo tungkol doon sa paniwala na yung kaligtasan ay pinili na kaya hindi ka na kailangan mo evangelism. Mahal. Predestination. Ang tawag yung combination. Si John Calvin na nakalis ko yung Juliet, T-U-L-I-P. Total dependent. Unconditional election. Limited atonement. Irresistible grace. Perseverance. Yun ang tinatawag na 5 point of grace. Yung mga to, paniwala nila, kahit hindi mo pangaralan niya, masisibihan kung pinili yan. Kung hindi pinili yan, mas ganun gawin mo, hindi sila kasama. Namamatay si Kristo, hindi sila kasama. Si Kristo namatay lang para sa mga elect. Hindi namatay para sa lahat. At yung binigay sa lahat ng Kristo, he died for all of the elect yan. Yun yun. Yung mga tiyatag na hyper-Calvinism. Pero galing nga ako sa Cebu. Nabanggit ko yun. Parang yung passing na sa point. Kasi sabi ko, the reason why the missions, the growth of missions is hampered is because they have a wrong philosophy, wrong life, and wrong theology. There are people who embrace Calvinism. John Calvin has this and also sabi ko itong T-U-L-I-P. Sabi nung pagbumaw, sabi sa pastor ng Chinese, ini-interpret ako. How did you know that? Sabi ko, why? Yung pala, yung kanilang church, dumaan sa ganun. Nakatawag siya ng pastor. Nang paniwala na naman, huwag ka na ano yung mistake na bago sa akin? Hindi, meron ako bang gagawin eh. Nag-aaral ko ng mensahe, nag-aaral ko ng lesson, nag-aaral ko ng ito. Eh kung talagang po yan, kung talagang yun eh, safe, masisave yan. Kasi nakita ko lang yan sa Facebook, sorry, yung mga reform. Marami yan. Reform. Ay, tinawag nga po. Yung mga baptist. Oo, baptist na pastor eh. Pero sa ngayon, merong isang yung BSOP, Chinese ito, Bible Institute of the Philippines, in the Philippines. Chinese ito. Pero yung kanilang principal, Joseph Xiao, kilala ko yan eh. Hindi siya niniwala doon. Pero tinotolerate niya mga estudyante. Kaya, tinotolerate niya kung anong gusto, ang paniwala niya, kung anong gusto niyo, basta kaya yung depensa. You can, liberal ang kanyang mind. Kaya yung ginawa ng mga estudyante, ay napag-aralan niya. Eh yung aking teacher dyan, graduate ng Daras Theological Seminary, nag-uusap kami. Kaya gusto ko sa niya, kaya yung walang, pagka ako'y bakante, natawagin ko. Birthday ka, what time are you free? Ako lang yung estudyante na nakakakain sa bahay niya. Nag-uusap kami dyan. At siya, hindi mo siya hyper, pero nakakibig siya. Hanggang sa mag-usap ko, sabi ko sa kanya, if I stand before God, sabi ko, you have more knowledge than I am. If I stand before God, and God will send me to hell,
Will I go to hell because of election or because of rejection? Will I go to hell because I rejected Jesus Christ? Or will I go to hell because I'm elected to hell? Sabi niya, well, you will go to hell because you will not believe, and you will not believe because you are not elected. Then, will I go to hell? Because I was elected to hell. Yeah. The election or rejection. Ito yung sabi dito sa ano yun, Ephesians. According as He has chosen us in Him before the foundation of the world. Talaga naman meron. We believe on that. We believe in election, That we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself. Wait na, nasa Bible yun. Predestinated. Pero sa ngayon, hindi ko may tuturo siya, nasa theology yun. Advanced masyado. Yun ay sa branch ng theology. Next semester, malapit. Anong question mo tayo? Hermeneutics po ito, basta. Hindi, theology. 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 Ito ang ating angelology tayo, pero ang ating pinag-aralan, hindi demonyo tayo kung anong filosofiya. Dinidemonyo tayo ano nung papasok. Marami yan. Pluralism. Kasi ginagamit din sa tanong, salita ng Diyos para... Ay talaga. Kung aking tingnan ng kwan, yung postmodern world, mahirap talaga. E tayo doon sa confines ng ating mga churches, wala tayong saan problema. Pero kung talagang lalabas ka sa mga estudyante, lalabas ka sa mga universities, they believe in it, pero sinunod ka. Saka yung postmodernism na no absolutes. Everything is relative. Pag sinabi mo ganun, everything is relative, ibig sabihin, kaya nga, pumapasok ko nun, pag ibig sabihin relative, ay depende sa sitwasyon. Halimbawa, ikaw, may asawa ka, kailangan. Dalawa ka rin sa wala. Pwede pa ako makaisa. May pumari. Bakit? Kasi, di ba, may mga ganyan. Merong mga lalaki nagdadahilan. Wala kami anak. Babae. Yung sa akin yan, yung principle of relativity is good for physics, but not moral. Hindi siya moral. Para sa physics, yung hindi ako wala. Pero pagdating yung principle of relativity, at yan napakalakas ngayon. Tignan mo, meron nag-file sa ating buwan. Meron 2 years na pwede kang mag-live-in sa kakamang. Ayun, naka-file na din na kayo. Pwede mo magpasa. Hindi kayo magpasa. Ayaw ba, hindi ka nagkasundo. Mga 6 months kayo magsasabi, hindi mag-iwalay. Wala kang, hindi ka magpapay. Trial. At papayagan mo ba anak mo na makipag-live-in kung babae anak mo, makipag-live-in diyan sa boyfriend niya? Diba? Pero nangyayari na. Ay, nangyayari yan. Talaga ngayon, nangyayari yan. Sa mga artist, sa mga liberated. Tsaka din sa mga mahihirap. Wala pa pakasal. ay sa amin chance lang ilan yung aking tinutulungan na makasal sa OS. Ilan na yung natulungan namin dahil hindi lalo na masama yun. Hanggang mas-safe sila kung dahil natin sila. Mahirap doon, itong lalaki ito, hindi may asawa siya, may anak siya, kasal siya dito. At ito naman, yung lalaki, yung kanyang asawa, nag-asawa na, may kasama na rin iba. So, paano gagawin mo ito? Hindi pwede balik. Tingin ito, may kinakasama ng isa. So, ay, paano gagawin mo? At ang solusyon mo, ito kasal dito. Pag nag-file ka mo ng panang buwan, daan libre. Mahirap yan. Kaya mabuti, meron bagong bill na pagkakairi ko na yung parang 5 years pa na iwalay. Pwede ka na magawa ng affidavit na pwede.
Hindi affidavit na gagawin mo, di kakasaling kayo. Pero yun, 5 years no, 7 years. hindi, binaba sa 5 years. Pero hindi pa daw ang batas. Sa atin, yung 7 years. Hindi naman sa 7 years, magkakaroon ka ng affidavit na yung asawa mo, hindi mo alam kung patay o buhay. Doon daw ka ng affidavit, walang konta, patay o buhay. Hindi mo pakasal kayo, okay na. Pag within 1 year, dumating ang asawa, buhay, at nagkapon, automatic yung kasal mo. Hindi, ang initial from the very beginning, dahil po yan sa pero after 1 year, tapos sa 1 year, tsaka sweet po, wala na. Kaya 1 year, 1 year. Yun ang nasa batas natin. Pero hindi pa ko yun. Ewan ko hindi perman. Parang ginagawa nila yan. Pero meron ng mga gumagawa yun. Meron ako nakausap na kaso. 20 taon ako nakakasal. Hindi ko naman nag-aapon yung asawa. Hindi ko naman talaga kung patayubon. So, nagagay mo. Ang hirap nun bilang pastor. Ano gagawin mo? Ang hirap na. I-wave mo ba yung aral mo? Naman kasi pag binibig mo ng maliit na butas, sana na yun. Pagkamali. May ano ko doon Sawa na ko. Laki. May sawa. Tapos, kahiwalay. So, nagkaroon ng girlfriend. Hindi sila makasal. Hindi sila mag-illegal kasi kasali nila lang. Hindi sila na yung kasama. Dapat nilasa ng batas yun. Pero sa Bible pa rin maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Kristo. Pagka pinakasalan mo yan, yung hiwalay, nagkakasala ka ng pangalan. Ano po yun? Yun ang very narrow na paliwanag ng Bible. So, anyway, hyper-fundamentalist, sa akin yun, ang gagawin ko, hindi ko sila kakasal. Pero bubutos mo. Kung ginawa nila na unbeliever sila. Ito baptize. Paano yung pastor, namumuhay sila ng pagsuhay? Hindi kasi nga, ganito yun. At sa akin paliwanag yan, at pinilawanag ko na rin sa higher ground, pwede mong kasalin niya, pwede mong baptizean. Pero hindi sila pwedeng mag-lead ng fellowship. Member sila, pwede sila mag-visitation, kung gusto mong bagong sa kanilang sarili, yung hindi mo yung pipigilan yun. Yung Bible study sige, sa yung sarili. Pero, hindi ko work sa church. Member ng church. Pero hindi ka pwede mag-indiko, hindi ka mag-lead ng prayer. Pero, First Timothy chapter 3. lalagyan mo na restriction. Wala ka doon sa pamantayan ng Pero yung leadership. pero yung wala. Hindi ako sa level. Pero, ano ba dito ang Ikaw po sitwasyon? Ikaw po yun. Kung siya ko siya, bibigyan ko. Kahit hindi Kristyano, pastor. Kahit hindi Kristyano. Pero pastor, wala na kailangan mo. So, yung nakasal talaga, wala na karapatan mo pakasal. Ano ba? Well, pagdating natin sa Bible, meron pinagtatalunan dyan Parang si Charles Swindoll na sinabing gano'n. Sa Bible, sabi niya, pwede mong i-divorce yung asawa mo. If ang kaso ay pangalan niya. Except, meron sabi, except Diba? Meron except sa Mark chapter 10. Talagang, in other words ko, pwede mo mag-asawa ulit dahil. Pero, pwede, sa akin naman, ang sinasabi ng Panginoon, mag-divorce kayo. Diba? Sabi kasi, pero, ang paliwanag ng iba, sige, mag-divorce, pwede yung mag-asawa o divorce. Sasabihin pwede dahil nangalo niya yung isa. So, yun yung reason mo para mag-divorce ka. Okay. So, sa akin ko yun, I will give my point ito, sabi ng Bible, but it's up to you to make decisions. Kasi may mga batas na In other words, sabi naman ng Bible, sundin itong batas ng taong ito. Kaya, sa akin, meron ko namang discernment
Sa atin, madali tayo magpasya dahil maayos tayo. Pero pag dumating pa sa atin, talagang nalima, hindi talaga ba, hindi pwede nakakalunya kayo. Hindi lalong mag-discourage yung tao. Diba? Lalong mag-discourage. Baka magbaksa niya, patay ka pa niya. Kasi nga nung ginawa kasi nila yun eh. Hindi pa sila Christian. Yun ang punto sa inyo. Hindi na Christian eh. Bulan eh. Ba't ang mag-iap sa Panginoon? Pero dahil pa na yun, bali mas biblical yung divorce kaysa sa anak. Ang gagawin. Lalo itong isa. Yung merong amendment niya sa anak niya, pagkatawag ko. Yun yung talagang Dissolution. Dissolution marriage. Talagang parang walang nangyaring marriage. Wala. So ikaw ay babae uli. Pilitin mo uli. From the beginning, Walang ano. From the very beginning, walang kwenta. Kinalimutan niyan. Wala na talaga. selection. Na-dissolve. May example, Pastor. Kung binaliwala yun kasi may ano talaga, no? Nung isa ka lang. Kunyari, yung babae may asawa, una nagpapasal, tapos nag-asawa ulit ng lalaki na single at lumabas na nagpakasal. Pero mga kasal, Ang dalawang kasal na yung babae. nakakuha ka pa ng cinema. Tapos ano ang pabor dun sa sa lalaki? Kung gano'n ang asawa niya, may karapatan ba siya i-anal o divorce? O karapatan niya lang Hindi, pag talagang ito napakasama mo, eh, nagsinungaling. Hindi. Lalo ba sa cinema, single. Certificate of no marriage, walang marriage. Pag nakakuha ka nun, pwede ka mag-asawa ulit. Pero kaya yan, bago ka mag-asawa, pupunta ka doon. Ano ba ako, nagkakasal ako. Pinapupunta ko rin talaga sa PSA para kumuha ng isi-certify niya na hindi siya kinasal. Yan yung marang tawag doon. Kasi, then kuha na ng papeles niya. Tapos na papeles, approve na, ito, ayos na. Magpapakasal na. Base doon sa ebidensya niya, kakasalin ko sila. Eh kung isang araw, yun pala, mayroon nangyari. Hindi lang na-file. Di ba gano'n nangyari? Hindi na-file. Yung kanilang kasal. So, walang record na pinasal ka. Pero hindi valid yun dahil hindi na ito eh. Hindi. Hindi valid talaga. Kaya certification no marriage. Pero nagkaroon ng ganong ceremony. Pero sabihin ko lang sa kanila, pero alam mo, deep down nyo nga, kung may asawa ko, hindi lang na-file. So, alam mo, yun, pasan-pasan. Ang nangyari sa akin, nakasal ko na, wala ka na magawa. Pinag-mamay, on the ground na ito. Yung pala, nasumpukan mo na mali ang buwan. Meron batas yan, pero hindi ako magdidimanda dahil pastor ako. At hindi rin ako makakason dahil yung slandik na buwan ay may cinema, mga hapon. Hindi ako kasalanan. Hindi ako manisisi. Sila ka, kung may mag-abot. May mga nag-ahabol yan. Teka muna, sandali. Ito. Nag-ahabol sa'yo, pinakikita yung buwan eh. Ito ating, hindi ba mayroong kopya yung market sa akin hindi na file. Legally, hindi kayo mag-asawa. Pero paano ito nasa munisipyo? Ito. Ayun ang lilinawin. O kaya, kasi hindi ka naman magkakaroon ng kopya hanggang walang tatak ng civil registrar. Ako pa so, pa-file ko yan. Tatatakan yan, yung siyang kopya, yung original, hindi ko sa mag-asawa. Kaya, kung halimbawa, yung city hall niya malayo sa bayan, ang munisipyo, hindi na i-file sa PSA. Yun ang final authority. At kumuha ka sa inuman, certification no marriage. Eh, hindi ko alam bilang pastor. Hindi ko alam. So, nag-file sila lahat, kailangan, pinirmahan ng abogado, yan eh po merong
ipapunutari yan. So, kompleto mo peles. O pwede mo sila kasalanan. So, may kasalanan ba ako? Hindi. I did it in good faith. So, ang kaso nila, kung may maghabol, yari sila. Kung wala naman naghahabol, tuloy na lang nila. Walang nahabol. Wala man na pa nga. Kaya na nalalaman na sila may kasal. May itong babae na api. No? Meron. Kasi meron. May anak tayo. Pero totoo, may ganyan. Wala lang. May nangyayari yun. Ang gano'n ng mundo. Komplikado ang mundo. Pwede naman tanggihan niya kasi wala po naman batas eh. Ang problema, pag i-approve itong sogi bill, wala akong karapatan na hindi ko kasali niya kung Ay, paano mo pala yun? Halimbawa, Yung pwede tumanggi. same-sex, magpapakasal sa pasto. pag nabatas na yun, hindi ko tayo. Pwede ko hindi ko. Tanggihan, pwede mong tanggihan yan. Pwede mong tanggihan yan, pero hindi demand. Sa Amerika, hindi. Sa Amerika rin. Pero, Kasi, di ba, ano naman eh, kung hindi ko naman member yan eh. kumuha ng same sex. Hindi natin siya member. Pero hindi ko makasal. Dahil mali. Dahil sa Bible, Paano nga kung member mo po? kung member mo, Dapat decide mo talaga muna yan. Dapat liwanahan mo yan. Sandali. Dapat talaga tayo. Dapat tututo ka basta. Baka sabihin si Pastor, Hindi ba pwede, baka sabihin si Pastor, umiiyak ka naman. Hindi, pwede magkaroon tayong statement of faith. Oo, sa higher ground may statement of faith. Dapat siguro talaga basta maglagay. Meron tayong statement of faith yan. Sa higher ground, meron tayong statement of faith na kung iyan ay nag-live-in, dalagang pinapa, tapos nagpakasal sa'yo, may anak o wala, no, nagkasal premarital sex relation, hindi na pwede kasal. Pero, dahil napapakubaba sila, nasamahan ko yung sa Hores, tutulungan ko sa Hores na lang. Pero hindi ko kakasal. Kaya sabi ng Bible, mali, iba rin yung nangyari. So, pero may mga pastor na gumagawa. Sa atin lang, sayang ko. Nagyari yung higher ground. Ako, mangyayari. Kaya dapat magiging tayo ng mga policies. May mga policies. Kaya dapat ituro sa mga sa Bible school natin. Para lang. May policy nga. Pero ba't ko sila papasok sa church yung mga diba? Ba't kailangan lang pumasok sa, hindi naman sila nagsasampit sa the teachings ng Bible. So, hindi na nila kailangan. Kung in-approve ng gobyerno yun, sa gobyerno Kasi na kung sila. mga member mo nagkasala, ibig sabihin niya ito, meron nga akong, hindi wala pang higher ground, meron akong nakasala. Ang kasi yan, sa premarital counseling, tinatanong ko yun, sa lalaki mo, kapatid, ito ba, nag-date ba kami, nangyayari ka sa inyo, gusto kong malaman, kung ito ay hindi na virgin. Talagang suusapan na namin. Hindi po pastor sa harap ng Diyos, hindi po namin gagawin. Pastor po ako, pastor. Wala pa kaya yung outreach, kailangan sa babae. Tapos pinagkarap po sila. Wala nangyari. Naku, 5 months pagkatapos ng buwan. Pero nakasal niyo na po. Nakasal mo. Sabi ko nang biloko mo ko. Susuntuin kita. At parang yun, kami dadalawa, sasampalin ko talaga. 5 months lang. 5 months lang yung pagbubuntis ng kasama niya. Yung mga nangayon siya ako. Bigla ako, niya ako. Nag-aalala po. Hindi mo naman suntok, umiiyak sa dibdib mo. Kaya yari talaga. Kaya sa pagpapasto, maraming komedyante rin. Matutuwa ka rin kasi pagka hindi ka natuwa, maaagi ang bigin mo. Ay, 53 years na ako pastor eh. Natutuwa na lang. Parang ayaw matawa, pero natutuwa ka. Kaya, mga ganun. Meron din mga nagkakasal. Meron tayo din mga pastor na
hindi mo sumusunod 100% sir. Well, pinapatawad natin yun. Kasi meron mga sitwasyon talaga na. Kaya niya ginawa yun. May sitwasyon hindi mo alam. Diba? Hindi niya gagawin yan dahil meron tayong policy. Pero, meron mga sitwasyon talaga. Maintindihan mo lang. Kaya mga rules na flexible. Pero yung 1 Timothy chapter 3 po, Pastor, yung guidelines ng mga pastor and deacons. Pag wala sila doon, dapat na talaga po, mahigpit ako. Basta pastor deacons. Lalo yung salitang asawa ng isa. Ang interpretasyon iba, pagka balo ka na, pwede ka na. So sabi, tanong natin, pwede ba yung asawa ng isang babae? Sa akin, balo na, hindi pwede mo may kasal na. Pamilya, asawa, sa langit, wala na yan. Dito lang yan. Diba? Para ba yung mga paresin, kaya dali. Pero kung hindi void yung so... Hindi. Pagka talaga hindi void, wala ang problema. Makakakasuhan. Pagka alam mo na kinasal mo yung may asawa na, may knowledge ka na kinasal mo, may prior wedding, ng daya, at kasama ka doon. Matatanggal ka na lisensya doon. Yun lang hindi ka mapag-file sa tamang date. At nagreklamo yung ako yun. Laki na responsibility. Kaya yun, kung ang iyong church, ewan ko na kung na-amend yan, 15 kilometers from the municipal hall or city hall. Yan, dapat within 30 days, pwede mo i-file. Pero kung malayo doon, pwede mo i-file hanggang 60, 90 days. Kasi malayo, lalo sa bundok. Pero ang batas sa ganun. Meron akong pastor na ganun nangyari. Nakalimutan niyang i-file. Ewan ko lang kung buhay ba yung pastor. Nakalimutan niya talaga. Tapos nung kwan, naghahanap ng kopya yung kwan. Pinunta sa City Hall, wala. Hindi pinunta siya. Nilabas yung kopya. Ito, pero hindi ko na-file ito. Kwan, 3 taon na. 3 taon na. Ginawa siya. Nalisensya. Nakipag-usap naman siya sa kwan. At pumayag din naman yung file, pero mapag-usap. Pag-uwi na yung date. Yung year, yung date okay lang. Pero yung year. Yung year. So yung year after 3 years. Yung bagong year. So sa halip na ganito ang isang year, ibang date. So sa halip na 3 years ago. Pumapayag naman ako. Yung mga nakakausap. Kung mayroon kang contact naman sa taas. Pero kung wala, talaga may nasa ko rin. Sa batas yan. Basta kayo may tanong sa ganyan. Si Kuchel sa mga tao sa akin. Pag-prelo tayo. Mag-aalas 10 pa lang. Hindi na sarap ang ating kwento. Close na tayo sa Aming Diyos, salamat sa iyong presensya sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa maraming natutunan namin, Panginoon, sa pamagitan. Thank you, Lord God, for all the wisdom of Lord God that you imparting to us. Lord, we pray, Lord, continue to empower us. We may minister to your people. yes. With power, wisdom. Lord, may your Spirit, O Lord God, continue to guide us as we continue to serve you, O Lord God, in your vineyard. Salamat po, Panginoon, muli sa aming pagwahiwalay ay let your divine protection be upon us. Thank you, Lord God. We give you glory, we give you honor. In Jesus' name. Amen. Thank you. Ang napakilala mo natin, demonism yun. Yung mga philosophers, demonyo sa atin. Pinilit. So, hindi kayo makakarating bukas? Subject namin po kayo.
ito na yun eh. Theology. Sa, Parang nagpalit eh. nag-switch Pero lang. kung wala, nakahanda naman ako magturo siya. Wala pa si Pastor. Sige. Oo. Wala pa pastor na bukas. Kung magkikitsagaan nyo, hindi. Pero maganda, marami sana na ito kay Atoms. Pastor Saman. Sa atoms. Neutrons sa oil. Tama. Hindi ko lang nalaman na Ako hindi. Ngayon ko lang nalaman yung gano'n. Yun din, may kaugnayan